Ang reading mo, Gemini, for the whole year, next year. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Pentacles. This is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung meron kang iniisip na gusto mong paglaanan ng oras mo, ng panahon mo, or either mag-invest or i-invest yung pera mo na lumago, na magkaroon ng fruitful para sa'yo na business or income. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may mga bagay ka na gustong sabihin, linawin, ayusin, yung mga nangyari na sa past mo na gusto mong ipaliwanag yung side mo, yung mga bagay na sa tingin mo tama para sa'yo yun, at maiayos lahat, masabi mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nilalaman ng isipan mo. May mga ginagawa ka na paraan para sa mga gusto mo na marating sa buhay, either sa pag-ibig, financial, trabaho, or mga bagay na dumarating sa'yo. Kasi alam mo na ikaw lang yung susi para maabot mo kung ano yung goal mo. At alam mo naman kung ano yung paraan para ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay. Andun yung pagmamahal na gusto mong ibigay sa mga taong nagmamahal sa'yo. Some of you, may darating na pwedeng tao na gustong ipakita yung kanyang feelings or sabihin kung ano yung pagmamahal na gusto niyang masabi sa'yo or maipakita sa'yo. May darating na magandang balita na hindi mo inaasahan. Very emotional ka right now and sensitive. And nakikita ko dito na gusto mong iparamdam or maramdaman yung pagmamahal, yung pag-aaruga, yung pag-care na gusto mong maibigay sa'yo. Or may mga bagay na nagpapaalala sa'yo at naluluha ka kapag naaalala mo yung mga bagay na masakit doon. You're building something here, pwedeng sa future mo, some of you, kung sa trabaho, pwede magkakaroon ng connection dun sa team up na gagawin nyo or sisimulan nyo na tatrabahuin nyo. Some of you, may mga inaayos ka sa loob ng tahanan. May darating dito na bagong romance, relationship. Some of you, andun yung pagmamahal na punong-puno na gusto mong maibigay sa'yo, na mapunuan kung ano yung pagkukulang. Ikaw na yung mismong magpupuno nun. Dahil alam mong mahalaga sa'yo na maibigay kung ano yung pangangailangan mo. Masaya ka kung ano yung achievement mo, yung goal mo. Nakikita mo na nag-grow naman kung ano yung meron sa income mo, sa trabaho mo.
Nakikita ko dito na ano yung desire ng puso mo, ayun yung susundin mo. Masaya ka kung ano yung meron ka at gagawin mo kung ano yung mga pangarap mo na maabot mo yun. Andun yung gabay sa'yo ng Diyos Ama, ng anghel mo. And nakikita ko na you need to balance everything na dumarating sa'yo na bago. At tabaan lang yung pasensya. Huwag masyadong madali sa mga pangarap. At nakikita ko naman na may mga bagay na darating sa'yo na blessing na hindi mo inaasahan. May judgment dito na ibibigay sa'yo, pwedeng desisyon. Some of you, may mga bagay kang itatama, iaayos, or ikaw yung itatama. Nakikita ko na may celebration na darating and magkakaroon ng salo-salo together with the family, communication. Masaya yung araw na yon. Some of you, magkakaroon dito ng growth sa financial, ng stability. Some of you, nandun yung long-term na relationship na maganda around the family. Clarify natin Queen of Swords, Seven of Swords, and Two of Cups. Nakikita ko yung iniisip mo na kailangan na mag-try ka na gawin yung paraan na kaya mo pagdating dun sa taong mahal mo. And pinupunuan mo lahat ng pagkukulang kasi alam mo sa sarili mo na yun yung tama na gawin. Clarify natin the Magician, Knight of Cups, and Two of Swords. Andun yung may darating dito na tao na gustong ipakita yung nararamdaman niya sa'yo. Pero nakikita ko na may pinagdadaanan pa tong tao na to or may pinagdaanan siya sa past niya na sobrang nahirapan siyang makawala doon. Pero na-overcome naman niya yun. And some of you, nakikita ko na andun yung pagmamahal at marami kang pinagdaanang pagsubok na sobrang hirap. Nakawala ka doon, na-release mo yung negative na yun. And nakikita ko ngayon na gagawin mo lahat ng makakaya mo para dun sa mga pangarap mo at dun sa mga taong mahal mo. Clarify natin Knight of Cups, Temperance, and Three of Wands. Andun yung blessing para sa'yo, yung mga tao na nagmamahal sa'yo or yung tao na darating sa buhay mo na pwedeng nasa malayo eh. Itong tao na to, gusto niyang iparamdam yung kanyang pag-ibig towards you. Some of you pwedeng ikaw to na kailangan mo na matutunan na habaan yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Kung iniisip mong mag-travel or magtrabaho sa malayo, kailangan na masaya ka ba dun sa gagawin mong yun. Isipin mo kung ano yung kalalabasan nun at the end na hindi mo pagsisisihan. Clarify natin ang Page of Wands. The Empress and King of Wands. Nakikita ko dito na very passionate tong tao na to. Ngayon niya nare-realize kung gaano ka kahalaga sa buhay niya. And gusto niyang ipakita yung kanyang loyalty towards you. Some of you, pwedeng ikaw to na may darating na magandang balita na ikakasaya ng puso mo. Pwedeng tong balita na to is andun yung passion connected to you sa mga gusto mong marating sa buhay. Clarify natin ang Queen of Cups, Queen of Cups, and Six of Pentacles.
May blessing na darating dito na ikakasaya ng puso mo. Some of you, very emotional ka once na ma-receive mo yung regalo or blessing na ibibigay sa'yo. Clarify natin ang Three of Pentacles, the Tower, and the Hierophant. Very traditional ka. Kumbaga, nagkaroon ng paghiwalay doon. And hindi nagkasundo, may new beginning na dumating sa'yo. Ngayon, mas iniisip mo na kung ano yung ibibigay ng Diyos Ama para sa'yo, handa ka doon na i-build yung sarili mo, yung future mo, doon sa taong ibibigay sa'yo na alam mong iyon yung nakalaan na para sa'yo. Clarify natin ang Ace of Cups. Ace of Wands and the High Priestess. May new beginning dito sa passion. Pwedeng project, opportunity, trabaho, creative arts, or relationship na magkakaroon ng magandang connection dun sa relationship. And nararamdaman mo na to na mangyayari or darating sa'yo. But you keep it to yourself. Clarify natin ang Nine of Pentacles. King of Pentacles and Page of Cups. Nakikita ko yung pagmamahal mo or nung isang tao na malapit sa'yo. And may isa pang tao dito na itong tao na to may kaya, may pera, may pinag-aralan. Nakikita ko na andun yung masaya ka kung ano yung meron ka eh. O nakikita ng tao na very independent ka, masipag, masaya ka doon sa mga ginagawa mo. At itong tao na to gusto niyang ipakita yung nararamdaman niya kasi nagkaka-feelings na siya. Clarify natin ang the Hierophant. Ace of Swords and Knight of Swords. May bago dito na darating sa'yo. Tao na gustong makipag-usap sa'yo. Magkakaroon ng clarity yung situation. Pwedeng ma-involve na marriage. Clarify natin Temperance. Ace of Pentacles and Six of Swords. May blessing na parating sa'yo o regalo. Nakikita ko na mas gusto mo na kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan na hindi maganda at harapin yung kung ano yung meron ka ngayon. And tabaan yung pasensya at darating din yung blessing na para sa'yo kasi nandyan yung gabay mo at binabantayan ka palagi. Kumbaga, merong swerte na darating din sa'yo. Clarify natin Judgment. Nine of Wands and Four of Cups. Andun yung pagsisisi mo. Kaya natuto ka na bakuran yung puso mo para hindi ka na masaktan. Ngayon may mga desisyon kang kailangan na gawin at harapin. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Ace of Cups and the Hangman. Andun yung pagmamahal na binibigay mo, pinupunuan mo. May mga iniisip ka dito na malalim na tinatry mong makawala dun sa isang sitwasyon na yun. Pero nakikita ko rin na andun naman yung pag-uusap between dun sa family or dun sa mga mahal mo sa buhay or sa mahal mo na tao. Magkakaroon kayo ng communication at pag-uusap dito na masinsinan. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay.
Fresh air. Your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees, plants, and flowers. Spend time outside today as near to the Mother Nature's cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. Ang mensahe ng iyong gabay na kung kailangan mong makalanghap or makakuha ng sariwang hangin. Importante kasi sa atin na kahit paano nare-relax yung utak natin, yung katawan natin, at makakuha ng fresh air. Yung katawan mo kasi kailangan na magkaroon ng refreshment, ng maramdaman mo na makapagpahinga, na ma-relax. Especially kung malapit ka sa magandang nature, sa environment na makakatulong sa'yo like trees, pwedeng sa dagat, or kung wala, malayo ka sa lugar na ganun, pwede naman sa labas, maglakad-lakad ka. Hindi man ganun na katulad sa probinsya, pero maganda pa rin kasi na nakikita mo na yung buhay mahalaga at mapag-isipan mo ng malalim yung mga pinagdadaanan mo. Though, may mga bagay kasi na nahihirapan tayong makamove on dahil sobrang dami ng negative na nangyari sa buhay natin. Pero isipin mo lang na palagi na nandiyan ang Diyos Ama para tulungan ka at i-release mo yung mga negative na hindi maganda at palitan mo yun ng masasaya at positibo na pananaw sa buhay para yung ma-attract mo is maganda at maging masaya ka sa buhay at matupad mo yung mga pangarap mo. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.